Magandang umaga po, maupo tayo. Major General Santos, kindly give the troops tikas pahinga. Teleponan, ikaw. Vice President Jejomar Binay, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Rene Almendras, Representative Mel Sarmiento, the Chief of Staff General Manuel Bautista, the new Commanding General of the Philippine Army, Major Reynaldo Delfin Carmelo Herriberi, the outgoing Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Noel Coballes, Major Service Commanders present, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz and Vice Admiral Jose Luis Alano, Police Director General Alan Purisima, Vice Admiral Rodolfo Aisorena of the Coast Guard, Colonel Tirso Dolina, Chief Chaplain, Armed Forces of the Philippines, former Commanding Generals, officers, and men and women of the Philippine Army, former Chiefs of Staff, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Hitik po sa makabuluhang pagdiriwang ang araw na ito. Unang-una, hayaan po ninyo akong batiin ng isang malugod na happy birthday sa Lieutenant General Noel Coballes na nagdiriwang ng kanyang karawan sa araw pong ito. Mamaya na lang pagtapos ng talumpati kita handugan ng awit na angkop sa araw nito. Nasaksakin po natin ngayon ang pagbaba ng kanyang bandila sa serbisyo matapos ang mahigit 37 taong matagumpay at marangal na pagsiservisyo. Gayun din ang pagsisimula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng hubong katihan ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang bagong pinuno. Sa loob ng mahigit isang taon, pinangunahan ni Lieutenant General Coballes ang reforma sa hukbong katihan na siyang may pinakamaraming hanay sa ating sandatahang lakas. Masigasig niyang tinutukan ang implementasyon ng Army Transformation Roadmap at ng Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Madalas nga po siyang madestino noon sa Mindanao, kaya't batid niyang hindi sapat na matalo lang ang mga kalaban sa bakbakan. Ang lalong mahalaga, maabot ang pangmatagalang kapayapaan kung saan panalo ang bawat Pilipino. Sinisiguro niya na dangal, pagmamahal sa bayan at profesionalismo ang mga batayang prinsipyong gumagabay sa buong hukbong katihan. Patunay po rito ang 307 karangalan na natanggap ng kanyang hanay sa nakalipas na taon. Kay Lieutenant General Coballes, sa ngalan ng sambayanan, saludo ko sa inalim mong serbisyo sa kapwa at bandila. Ngayong magre-retiro ka na, mas mapapadalas na ang pagre-report mo sa kaisa-isang natitira mong commander na si Lorna. Siguro naman may pagdidiwang na ninyo, malamang for the first time ang Valentine's Day na magkasama sa tamang araw. Hindi naman po biro ang iiwan po ang ni Lieutenant General Coballes sa kanyang pagbaba sa pwesto. Kaya naman marapat lamang na mahusay at maasahang pinuno din ang umalili sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Major General Hernando Herriberi. Pinabatid po sa atin ang kahanga-hanga pong mga naabot niyang tagumpay noong tulad nung nakarang taon lamang bilang commander ng 503rd Infantry Brigade. Ang kanyang unit ay naging instrumental sa pagkamit ng pinakamapayapang eleksyon sa probinsya ng Abra. Dahil epektibo niyang natugunan ang anumang banta doon, nakapagtala ang probinsya ng 83% voters turnout, ang pinakamataas na tala sa Cordillera Administrative Region noong nakaraang eleksyon. Balita ko rin, ang tawag sa kanya sa AFP ay, I quote, Superman. Lagi daw kasi siyang nangingibabaw sa mga pisikal na pagsasanay. Bilang bagong pinuno, umaasa akong pambihirang lakas, disiplina at dedikasyon din ang ibubuhos mo upang ipagpatuloy ang transformasyon ng hukbong katihan. Mulat po ang ating gobyerno sa bigat ng tungkuling nakaatang sa balikat ng kasunduluhan. Kasama ang kapulisan, kayo ang tagapagtanggol ng ating mamamayan sa oras ng kaguluhan at una nilang takbuhan sa panahon ng kalamidad. Pinabigat pa nga lalo ang mga hamong ito ng minanang problema ng ating pambansang tanggulan.
Mula po 1986 hanggang sa kasalukuyan, dumoble na ang populasyon ng bansa. Pero hindi nagbago ang bilang ng ating mga sundalo at pulis. Hindi naman ganun kasimple ang pagdagdag ng kawal dahil mangangailangan ito ng napakalaking pondo. Sa tulong ng Kongreso, isinusulong natin ang mga batas na iaangkop sa panahon ang benepisyo ng unipormadong hanay upang bigyan daan ang pagdaragdag ng mga sundalo at pulis. Kasabay nito, patuloy nating tinutugunan ang iba pang pangangailangan ng ating sandatahang lakas at kapulisan. Pinipitas na po natin ang positibong bunga ng pagpapaunlad ng inyong kapasidad. Tinimbang nga po ang kakayahan niyong rumisponde nitong nakaraang taon, kung kailan patong-patong na pagsubok ang hinaharap ng bansa. Ni minsan, hindi kayo nagkulang. Sa Zamboanga, buong giting ninyong nilabanan ng masasamang loob, nang may iba yung pag-iingat na mailigtas ang lahat ng mga hostages. Sa Cebu at Bohol, hindi ninyo inalintana ang peligrong dulot ng malakas na lindol. Sa kasagsagan ng Bagyong Yolanda, hanggang sa pagbabalik sa normalidad ng mga sinalantang probinsya, naroon din kayo. Sumasaklolo sa nangangailangan. Tunay nga po, walang salitang sasapat upang ilarawan ang pambihirang galing, hindi lang ng ilan, kung hindi ng buong puwersa ng ating unipormadong hanay. Dalampas pa kaysa inaasahan sa kanila ng sambayanan. Ibang-iba na po ang kalagayan ngayon ng ating sandatahang lakas. Ang militar na dati kalag sa publiko, kaysa at pinagkakatiwalaan na ngayon ng taong bayan. Hindi po tayo hihinto sa pagtataguyod ng ganap na transformasyon sa inyong hanay. Tuloy ang pagpapalakas natin sa hanay ng non-commissioned officers na malaki ang ginagampanan tungkulin sa ating mga operasyon. Tuloy ang pagtatalaga natin ng mga pinuno na panatag ang loob, na panatag ang loob ninyong gagabayan kayo sa landas ng katwiran. Tuloy ang inyong modernisasyon at ang pagpapaunlad sa inyong kakayahan. Sa pangunguna ni Secretary Voltaire Gasmin at General Manny Bautista, inilalatag natin ang mahakbang para sa ikabubuti ng inyong kapakanan. Mula sa pabahay, serbisyong pangkalusugan, programang pangkabuhayan, hanggang sa pagtiyak na may pangmatagalan at estratehikong plano na sisigurong may sapat na benepisyo ang mga nagre-retirong sundalo. Ang hangad natin, aktibo man sa serbisyo o retirado, may kakayahang sumabay sa pagunlad ng bansa. Bilang mga kalasag ng bayan, hindi kayo pababayaan ng ating gobyerno. Nasa likod ninyo ang buong estado, tumatanaw ng utang na loob sa inyong serbisyo at nakikibalikat sa pag-abot ng kolektibong hangarin ng Pilipino. Tiwala akong sa susunod na mga taon, lalo pang mapapaunlad ang ating sandatahang lakas bilang matibay na pundasyon sa pagsusulong ng isang bansang payapa, makatarungan at masagana. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa lahat.